Siya ay waiter lang, sabi ng aking manugang sa mga bisita sa kasalan. Habang itinuturo ako ng may paghamak na parabang isa akong anino na hindi karapat-dapat sa kanyang elitistang mundo. Tumango ang mga bisita at tahimik kong pinuno ang kanilang mga baso. Pero nang may sumigaw, Diyos ko, nasa tea siya. Nabitiwan na manugang ko ang baso ng tiyampag. Noon nagbago ang lahat. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan niyo po ang channel at sabihin niyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Mas mabigat sa aking mga kamay ang kahon ng regalo kaysa dapat. Ang marble foyer ni Miguel ay nakalatag sa harapan ko na parang exhibit sa museo. Puno ng matatalim na gilid at malamig na ibabaw. Lumitaw si Sofia mula sa kusina. Maliwanag ang ngiti, pero halatang pilit. Tatay, nakarating ka. Hinalikan niya ang pisngi ko habang tinitingnan ang nakabalot na kahon. Ano yan? Ang relo ni Lolo, sagot ko. Mas matatag ang boses ko kaysa pakiramdam ko. Akala ko gusto ni Sofia para sa kasal. Lumitaw si Miguel mula sa sala. Hawak ang baso ng alak. Tinitingnan ako na parabang nadumihan ko ang Persian rug niya. Matagal niyang tinitigan ang aking pinlansang khaki at polo shirt. Pinakamaganda kong damit. Pero malinaw na kulang pa rin sa standard niya. James. Maikli at dismissive ang handshake niya. Nagtatrabaho ka pa rin sa Italianong resto na yon. Bella Vista. Pinanatili kong matino ang boses ko. Mabait sa akin si Antonio. Napunta ang atensyon ni Miguel sa regalo. Ano yang nasa kahon? Tumalon-talon si Sofia. Ang relo ni Lolo. Tatay, pwede ko bang makita? Maingat kong binuksan. Ipinakita ang gintong pocket watch na minana ko sa aking ama. Namangha si Sofia. Pero halos hindi man lang tiningnan ni Miguel. Vintage, sabi niya nang walang ganang. May halaga siguro sa kolektor. Nakapanakit ang sinabi niya. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pamilya, sa kasaysayan. Pero bago pa ako makapagsalita, tumawag si Tia Maria mula sa dining room. Handa na ang hapunan. Lumipat kami sa mesa. Isa pang pagpapakita ng yaman ni Miguel. Kumikinang ang crystal glasses sa ilalim ng malaking chandelier. Umupo ako sa upuan na itinuro ni Sofia. Lalong nakakaramdam ng pagkakahiwalay sa gitna ng mamahaling setting. Kaya naman sinubukan kong makipag-usap. Kumusta ang preparasyon ng kasal? Sigurado exciting. Ilang bisita ang inyong inaasahan? Tumataga si Miguel ng stick niya ng parang surgeon. Gusto naming intimote lang. Malalapit na kaibigan, mga kasama sa trabaho. Mga kasosyo ni Miguel sa negosyo, dagdag ni Sofia, at pamilya, syempre. Syempre, ulit ni Miguel. Pero may something sa tono niya na nagpatingin sa akin. Nagpatuloy ang usapan sa paligid ko. Mga wedding venues, catering, bulaklak. Nakikinig ako, paminsan-minsan ay nagko-comment. Pero lalong nagiging maikli ang sagot ni Miguel. Mas matatalas ang tingin. Sa wakas, ibinaba niya ang tinidor. James, may gusto akong pag-usapan. Napahinto ang tinidor ni Sofia sa kalagitnaan ng bibig. Miguel, tungkol sa kasal. Patuloy ni Miguel, parang nasa boardroom. Nag-iisip ako tungkol sa guest list, sa atmosphere na gusto naming gawin. Bumigat ang dibdib ko. Ano naman? Well, humilig si Miguel sa upuan. Lubos na relax. Mga influential na tao ang mga bisita ko. Tech executives, venture capitalists, city council members. Hindi lang ito selebrasyon. Networking opportunity ito. Miguel. May babala sa boses ni Sofia. Winalang bahala niya. Kailangan ko maging direkta, James. Waiter ka lang. Iba ang mundo ng mga bisita ko. Magiging problema ang presensya mo. Parang suntok sa katawan ang mga salita. Namula ang mukha ko. Hinigpitan ko ang napkin. Tahimik na parang tingga sa buong mesa. Tatay ko yan, sabi ni Sofia, matalas ang boses. Nare-respeto ko yan, sagot ni Miguel ng maayos. Pero investment ito sa future namin. Hindi ko isasugal ang reputasyon ko dahil sa maling sentimentality. Nahanap ko ang boses ko. Pinalaki ko si Sofia. Double shift ako para sa college niya. Nakakaantig yan. Putol ni Miguel. Pero ito ang realidad. Naghahatid ka ng pagkain para mabuhay. Gumagawa ng trabaho ang mga bisita ko. Nagpupundo ng startup. Nag-iimpluwensya sa pulisya. Sa tingin mo babagay ka sa usapan nila? Medyo umikot ang kwarto. May sinasabi si Sofia. Tumataas ang boses. Pero mahirap intindihin dahil sa dugo sa tenga ko. Nag-ubo si Tia Maria nang hindi comfortable. Tumayo si Miguel. Tapos na ang desisyon. Siguro mas mabuting pribado na lang natin ituloy. James, samahan mo ako sa terrace. Sumara ang sliding door sa likod namin ng malambot. Pinutol ang protesta ni Sofia. Ang terrace ni Miguel ay katulad ng buong bahay niya.
mamahalin, ginawa para mag-impress. Sa ibaba, nagtatayo ng puting upuan ang mga trabahador sa hardin. Nagkakabit ng ilaw sa pagitan ng mga puno. Preparasyon ng kasal ng anak ko. Nangyayari mismo sa harap ko. Sumandal si Miguel sa railing. Parang portrait of success ang backdrop ng hardin. Nakatayo ako ng awkward malapit sa pinto. Hawak pa rin ang kahon ng regalo. Maganda ang view, no? Itinuro niya ang city lights sa labas ng property niya. 2.3 milyon ang bahay na to. 200,000 lang ang kasal. Parang sampal ang numero. 200,000. Hindi ko pa nakita yan sa buong buhay ko. Lalo nagagastusin sa isang araw lang. 200, pasimuno ko. 1,000. Malamig ang ngiti ni Miguel. 15K ang bulaklak. 8K pa ang photographer. 12,000 ang gown ni Sofia. Bawat numero ay palala ng agwat namin. Tinitingnan ko ang mga trabahador sa ibaba na nag-aayos ng upuan na mas mahal pa siguro sa isang buwang renta ko. Ako ang nagbayad ng college ni Sofia. Sabi ko, tahimik pero matatag. 4 na taon sa Berkeley, double shift. Tinipid ko bawat tip para sa apartment niya pagkagraduate, para sa kotse niya. Noon yan. Putol ni Miguel ng matalas. Ito na ngayon. Responsibilidad ko na siya, at sinasabi ko sa'yo, kahiyahiya ang presensya mo sa kasal. Nakasunog ang mga salita. Tiningnan ko ang regalo sa kamay ko. Ang relo ng tatay ko na napakahalaga 1 oras lang ang nakakalipas. Hindi mo pwedeng. Kaya ko at gagawin ko. Lumapit si Miguel, bumaba ang boses sa bulong. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng araw na to? Naroon si Senator Williams. Ang mayor, mga na pwede magpabago ng future ni Sofia. At gusto mo, maghahatid ng inumin. Sa glass door, nakita ko si Sofia na naglalakad-lakad sa dining room. Puno ng pag-aalala ang mukha. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang terrace, pero hindi lumalapit. Anak ko siya, sabi ko. Fiance ko siya. Matigas ang boses ni Miguel. At hindi ko siya papayagang gawing charity case ang kasal niya. Hindi ito tungkol sa family sentiment, James. Tungkol ito sa pagprotekta sa mahalaga. Halos tapos na ang mga trabahador sa upuan sa ibaba. Hilera-hilera ng puting upuan. Lahat nakaharap sa altar, kung saan ikakasal ang anak ko sa lalaking ito. Kung saan hindi ako pinapayagang umupo. Sage. Halos hindi narinig ang salita. Hindi ako pupunta. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Pero nakita ko ang kaunting satisfaction sa mata niya. Natutuwa ako na nagkaintindihan tayo. Humarap ako sa pinto, tapos na ang usapan. Matanda at talo ang hitsura ng reflection ko sa salamin. Sa likod ko, nanatili si Miguel sa railing. Malamang nagpaplano na kung sino ang upong importante sa pwesto na dapat akin. James. Pinatigil ako ng boses niya sa pinto. Iwan mo ang relo. Hindi dapat pinapasan si Sofia ng mga paalala ng komplikasyon. Huminto ako, hawak ang door handle. Napakabigat ng kahon ng regalo. Walang lingon, pumasok ako. Lumagpas sa tanong na tingin ni Sofia, sa nag-alala na kunot noon ni Tia Maria. Nakarating ako sa front door bago ako naabutan ni Sofia. Tatay, hintay. Ayos lang, anak. Hinalikan ko ang noo niya. Hawak pa rin ang nakabukas na relo. Congrats sa engagement mo. Lumakad ako papunta sa kotse ko nang hindi lumilingon. Daladala ang bigat ng pagtanggi ni Miguel na parang lamig ng taglamig sa mga buto ko. 3 magkakaibang mundo ang dinaanan ko pauwi. Ang subdivision ni Miguel na puno ng manicured lawn at electronic gate ay napalitan ng middle-class suburbs. Hanggang sa wakas sa amin, kung saan magkakadikit ang mga apartment, building na parang matatandang magkakaibigan. Walang doorman ang building ko, walang marble foyer, lobby lang na may fluorescent light at mga mailbots na matagal nang hindi pininturahan. Umakyat ako ng 2 palapag. Mas mabigat ang bawat hakbang. Sa loob ng 1-bedroom apartment ko, lubos ang katahimikan. Walang mamahaling artwork sa dingding, walang crystal glass na sumasalo sa ilaw mula sa designer fixture. Puro larawan lang ni Sofia sa iba't ibang edad, graduation, birthday, Pasko nung masikip ang pera pero sagana ang kaligayahan. Inilagay ko ang kahon ng relo sa kitchen table ko at tinitigan ito. Ang relo ni Lolo na minana sa 3 henerasyon ng mga lalaking Collins. May halaga siguro sa kolektor, sabi ni Miguel, na para bang pera lang ang halaga nito. Nasa drawer ng desk ko ang kalkulator sa ilalim ng mga lumang bayarin at expired coupon. Kinuha ko at nagsimulang magbilang. Tuition ni Sofia, 42,000 kada taon. Room and board, 18,000 yearly. Down payment ng kotse niya, 3,000 mula sa savings ko. Security deposit nung lumipat siya, 2,000 pa. Naghalo-halo ang numero.
Mahigit 200,000 na kinita ko, isang mesa, isang tip, isang beses. 20 taon ng double shift at masakit na paa at magalang na ngiti sa mga customer na halos hindi ako itinuturing na tao. Tumunog ang phone ko. Pangalan ni Sofia ang lumabas sa screen. Tatay. Puno ng luha ang boses niya. Sorry talaga sa nangyari kanina. Ayos lang, anak. Hindi ayos. Walang karapatan si Miguel na kausapin ka ng ganoon. Tatay kita. Dapat narito ka sa kasal ko. Isinara ko ang mata ko. Pinakinggan ang sakit niya. Minsan hindi patas ang buhay, Sofia. Pero makakahanap ako ng paraan para narito ako para sayo. Paano? Totoo ang sinabi ni Miguel. Hindi siya magbabago. Sa bintana ng kwarto ko, nakikita ko ang ilaw ng downtown kung saan nakatayo ang Bella Vista kasama ng maraming restaurant. Kung saan ako nagtatrabaho ng 15 taon. Hindi nakikita sa aking itim na vest at puting kamisa. Naghahatid sa mga taong hindi man lang natutunan ang pangalan ko. Huwag mo nang isipin yan, sabi ko sa kanya. Magkonsentrete ka lang sa pagiging masaya. Yan lang naman ang gusto ko lagi. Pagkatapos namin mag-usap, naupo ako sa lumalalim na dilim. Iniisip ang mga sinabi ni Miguel. Naghahatid ka ng pagkain para mabuhay, na para bang mas mababa ako bilang tao. Hindi karapat-dapat makasaksi sa kasal ng sarili kong anak. Pumunta ako sa closet at kinuha ang uniform ko sa trabaho. Itim na pantalon, puting kamisa, itim na vest, ang kasuotan ng pagiging invisible na nagbayad sa buhay ni Sofia. Ilang importanteng dinner na ang hinatdan ko. Ilang mayayamang bisita ang ginawa kong komportable, habang lubos akong nakakalimutan. Iba ang pakiramdam ng uniform sa kamay ko ngayong gabi. Hindi simbolo ng pagkaalipin, kundi armor, posibilidad. Tama si Miguel sa isang bagay. Waiter lang ako, pero nagkamali siya ng malaki. Nakalimutan niyang ang mga waiter ay invisible. Gumagalaw kami sa importanteng events, naghahatid sa makapangyarihan, nakakarinig ng usapan nila, nakakasaksi sa pribadong sandali nila. Bahagi kami ng scenery, mahalaga pero hindi napapansin. Hawak ko ang itim na vest, pinag-aralan ang simpleng linya nito. Bukas tatawagan ko si Antonio at hihingi ng pabor, hindi bilang James Collins, tatay ng bride, kundi bilang James Collins, experienced waiter, na marunong mawala sa anumang crowd. Gusto ni Miguel protektahan ang kanyang mahalagang networking event sa kahihiyan ng presensya ko. Hindi niya kailanman suspektahin na ang lalaking magre-refill ng wine ng kanyang bisita ay ang mismong taong kanyang ininsulto sa terrace niya. Kumikinang ang kahon ng relo sa ilaw ng desk lamp ko. Gintong ibabaw nito puno ng pangako. Ang oasan ni Lolo, nagmamarka ng mahalagang sandali. Malapit na nitong markahan ang sandali kung kailan mababawi ng isang ama ang kanyang pwesto sa kasal ng kanyang anak. Ngumiti ako sa unang pagkakataon ngayong gabi. Matututo si Miguel Thompson na ang ilang laban ay hindi panalo sa pera lang. Naparating ang Sabado ng maaga masyado. Hindi ko magawang matulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita ni Miguel, ang luha ni Sofia, ang bigat ng plano ko. Nang 8:30 minuto, nakabihis na ako at nagmamaneho na papunta sa Bella Vista. Ang pamilyar na ruta ay walang aliw ngayon. Iba ang hitsura ng restaurant sa umaga. Mas malaki palagi ang empty dining room, parang mas tapat. Walang bisitang kailangang pagperforman, walang mask na kailangang suotin, tanging mga mesa, upuan, at tahimik na huni ng preparasyon. Nakapark ang SUV ni Antonio sa staff parking. Mabuti. Kailangan ko itong usapin bago mag-lunch rush, bago dumating ang ibang server na puno ng weekend energy at chismis. Sa loob, nagbrew na ang coffee machine. Si Antonio ay nasa prep station. Naghiwa ng sibuyas ng parang robot. Ang magulo niyang mga kamay ay gumagalaw sa pamilyar na ritmo. 20 taon ng pagkakaibigan ang nagturo sa akin kung paano basahin ang mood niya. Ngayon mukhang nababahala siya. Maaga ka, sabi niya nang hindi tumitingin. 1-0 pa ang Saturday shift. Hindi makatulog. Hinugasan ko ng kape ang 2 mug. Nilagyan ng asukal ang kanya gaya ng gusto niya. Mahalaga ang ritual, nakakapagbigay lupa. Antonio, may hihingin ako sa'yo. Tinanggap niya ang kape. Sa wakas ay tumingin sa akin. Ang mga linya sa paligid ng mata niya ay nagsasalita ng mahabang gabi at mahirap na desisyon. Ang bigat ng pagpapanatili ng family business sa mamahaling lungsod. Ano ang bumabagabag sa'yo, kaibigan? Mas mahirap lumabas ang mga salita kaysa inaasahan ko. Bukas ang kasal ni Sofia. Sa malaking bahay sa Hillsboro. Sobrang classy. Hinigop niya ang kape. Dapat proud ka. Proud ako, pero may problema. Sumandal ako sa counter. Maingat na pumili ng salita. Ayaw ako roon ng fiank niya. Tumigil ang kutsilyo ni Antonio.
Anong ibig mong sabihin? Sa tingin niya, hindi ako bagay sa mga bisita niya. Nakakahiya raw. Waiter lang daw ako. Nagdagal ang katahimikan sa pagitan namin. Ibinaba ni Antonio ang kutsilyo. Nag-iba ang ekspresyon mula sa paggalito tungo sa mas matigas. Sinabi niya, yan sa'yo kagabi. Na huwag ka nang dumating sa kasal. Ang sarili mong anak. Nakuyom ni Antonio ang kamao. Sa boses niya narinig ko ang etyo ng bawat insultong natanggap niya bilang imigrante. Bawat pagkakataong tiningnan siya na para bang wala siyang halaga. Anong klaseng lalaki ang nagtataboy ng ama sa kasal ng anak? Yung mas iniisip ang hitsura kaysa pamilya. Huminga ako ng malalim. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Tumaas ang kilay niya. Anong magagawa ko? Kunin mo ako bilang staff sa kasal bukas. Isang araw lang. Tinitigan ako ni Antonio na para bang sinabi kong magnakaw kami ng bangko. Gusto mong magtrabaho sa kasal ng sarili mong anak. James, baliw ka ata. Ito lang ang paraan para makapunta. Hindi niya ako mapipigilan kung staff ako. Mawawala ako. Parte lang ng service. Pero makikita ko siyang lumakad sa easel. Makikita ko siyang mag-vow. Umiling-iling siya ng dahan-dahan. Hindi tama to. Dapat nasa hara ang ama. Hindi naghahatid ng inumin sa estranghero. Minsan hindi natin nakukuha ang dapat. Kinukuha na lang natin ang pwede. Bumalik si Antonio sa sibuyas. Mas malakas ang paghiwa kaysa kailangan. Kumikinang ang talim ng kutsilyo sa umagang liwanag. Parang sumusabay sa pagbabago ng ekspresyon niya. Seryoso ka talaga. Wala akong hinangad na mas higit pa. Mahabang katahimikan ulit. Sa labas, dumadaan ang delivery truck. Nagsisimula ng araw-araw na ruta. Normal na tunog ng Sabado para sa lahat maliban sa akin. Ang catering company ang humahawak ng service. Sabi ni Antonio sa wakas. Pero kilala ko ang manager, si Giuseppe Torino. Matagal kaming magkasama noon. Bumilis ang tibok ng dibdib ko sa pag-asa. Pwede mo ba akong may dagdag sa crew para sa'yo? May utang na loob sa akin si Giuseppe. Pinunasan ni Antonio ang kamay sa apron. Sigurado ka ba talaga, James? Kapag nagsimula ka ng maghatid sa mga bisita ng lalaking yon, walang urungan yan. Ang dignidad ko ang hindi pinag-uusapan dito. Ang kanya. Pinagmasdan ako ni Antonio. Hinintay ang pag-alinlangan na hindi niya makikita. Pagkatapos ng 20 taon, kilala niya ang tigas ng ulo ko. Sige, tatawagan ko si Giuseppe ngayong umaga. Maghahatid ka sa kasal bukas. Parang mainit na kape sa malamig na umaga ang pagkaluwag na naramdaman ko. Salamat, Antonio. Hindi ko makakalimutan to. Mabuti kang tao, James Collins. Kung hindi niya makita yan ang manugang mong mayaman, kasalanan niya yon, hindi mo. Tinapos ko ang kape ko. Mentally naghahanda na para bukas. Itim na pantalon, puting kamisa, bauti kung kailangan. Ang uniform ng invisibility na magbibigay daan para masaksihan ko ang pinakamahalagang araw sa buhay ng anak ko. Anong oras ako dapat naroon? Setup nagsisimula 11. Doon ka mag-report kay Giuseppe. Bumalik si Antonio sa prep work. At James, huwag mong pababain ng lalaking yon ang sarili mo. Nararapat ka sa mundong to. Habang naglalakad babalik sa kotse ko, mas magaan ang pakiramdam ko kaysa ilang oras na ang nakalipas. Bukas matututo si Miguel Thompson na ang ilang laban ay hindi panalo sa pera at banta. May mga ama na hindi mabibili, matatakot, o mabubura. Mas mainit ang sikat ng araw sa mukha ko. Isa pang araw na maghintay. Nagpatuloy ang setup sa private dining room ng Bella Vista ng parang makina. 6 na oras na mula nang makipag-usap ako kay Antonio. 6 na oras ng regular na lunch service, ngiti sa mga customer. Pagpapanggap na normal habang binibilang ng isip ko ang oras hanggang bukas. Mga bilog na mesa ang nakalatag na parang mga island na nakabalot ng puting mantel. Bawat isa ay kailangang eksaktong distansya para maikot ng mga server. Gumagalaw ako sa pagitan nila ng madali. Inaayos ang anggulo. Tinitiyak na maayos ang daloy ng kwarto para sa service bukas. Kumikinang ang crystal glasses sa ilalim ng chandelier na ipinatayo ni Antonio noong 1 taon. Bawat table setting ay maliliit na obra maestra ng nakatuping napkin at makintab na silverware. Magiging maganda ang reception ng kasal ni Sofia. Kahit makikita ko lang ito mula sa kusina. Narinig ko ang mga boses mula sa lobby. Napatingin ako. Ang tawa ni Sofia ang narinig ko mula sa may pinto. Maliwanag at kinakabahan. Sinusundan ng mas mabibigat na yapak sa marmol. Tinaga ni Miguel ang katahimikan ng hapon. Dapat diyan ilagay ang bulaklak. Hindi nakaharang sa dance floor. Napatigil ang kamay ko sa tablecloth na inaayos ko. Nasa final walkthrough sila. Tinitingnan ang detalye para sa perfect na bukas. Hindi ko inasahan to.
Hindi ako handa na makita sila bago ang araw ng kasal. Tatay. Lumutang ang boses ni Sofia mula sa pinto. Humarap ako, pinilit ngumiti. Radinat siya kahit sa casual na damit. Namumula ang pisngi sa excitement at pre-wedding stress. Sa likod niya, nag-iba ang mukha ni Miguel mula sa pagkalito tungo sa pagkilala, hanggang sa mas madilim. Anong ginagawa mo dito? Matigas at paratang ang mga salita. Nagtatrabaho. Pinanatili kong antas ang boses, propesyonal. Hiniling ni Antonio na tumulong sa setup. Tigas na tigas ang mukha ni Miguel. Hindi ka seryoso. Lumagay si Sofia sa gitna namin. Nawawala ang kasal glow niya. Ano na naman to? Pinapakialaman ng tatay mo ang sitwasyon. Sabi ni Miguel, tumataas ang boses. Sinabi ko nang huwag siyang dumating sa kasal. Kaya kumuha siya ng trabaho bilang staff. Nasa trabaho ako. Ulit ko, tinatapos ang isa pang upuan. Wala nang iba. Manipulasyon to. Pumutok ang kontrol ni Miguel. Gusto niyang mapahiya ako sa harap ng mga bisita ko. Nakabitin ang paratang na parang basag na salamin. Pinisil ni Sofia ang bibig niya. Namumula ang mata sa pagkaunawa na naging battlefield ang araw ng kasal niya. Tama na, pareho kayo. Naputol ang boses niya sa emosyon. Dapat pinakamasaya na araw ng buhay ko to. Itinuro ako ni Miguel na para bang dinudumihan ko ang perfect event niya. Sinadya niya to, ginagawa niyang biktima ang sarili niya. Pinipilit ang sarili sa lugar na hindi siya bagay. Bagay ako saan man naroon ang anak ko. Tahimik kong sabi. Hindi na. Tuluyang nawala ang maskara ng civility ni Miguel. Responsibilidad ko na siya ngayon. Asawa ko, bisita ko, event ko, at hindi ko siya papayagang maghatid ng inumin sa mga taong mahalaga habang nagdadrama ng martir na tatay. Lumapit si Sofia sa akin. Nagsisimula ang luha. Tatay, hindi mo kailangang gawin to. Kailangan. Hinawakan ko ng mahina ang balikat niya. Pero huwag kang mag-alala, hindi nila ako mapapansin. Gagawin ko lang ang trabaho ko. Ang trabaho mo, sabi ni Miguel ng may galit, ay lumayo. Mas mahal ang kasal na, to kaysa kitain mo sa 5 taon. Hindi ko siya papayagang gawing pathetic statement ng pride mo. Numero na naman, lagi na lang pera sa kanya, na para bang halaga ng tao ay nasa dolar lang. Hindi nasaktan ang pride ko, sabi ko. Buo pa rin. Malupit ang tawa ni Miguel. Talaga? Bakit tong charade na to? Bakit hindi mo tanggapin na may mga pintong sarado sa'yo? Kasi anak ko siya at bukas, kapag kailangan niya ng basbas ng tatay niya. Narito ako para ibigay kahit bilang hired help man lang. Umiyak na si Sofia ngayon. Tahimik na luha na sumisira sa puso ko. Nasira ng 2 lalaking dapat nagpoprotekta sa kaligayahan niya ang perfect wedding planning niya. Humarap si Miguel sa pinto. Tapos na ang desisyon. Makikita natin yan. Halatang halata ang banta sa boses niya. Sumunod si Sofia. Nag-abot ng isang huling kaumanhin na tingin sa balikat. Sorry, tatay. Huwag kang mag-sorry, anak. Magkonsentrete ka lang sa pagiging masaya bukas. Umalis sila. Umalingaw-ngaw ang yapak nila sa marmol na halway. Bumalik ako sa pag-aayos ng mesa. Pero nanginginig na ng kaunti ang kamay ko ngayon. May bigat ang huling sinabi ni Miguel. Pangako ng aksyon, hindi galit lang. Sa bintana ng dining room, pinanood ko ang pag-alis ng kotse nila. Bukas ay magdadala ng higit pa sa inaasahan ko. Pero ngayong gabi tapos ko na ang paghahanda ng kwarto, kung saan ipagdiriwang ng anak ko ang simula ng bagong buhay niya. Kahit anong plano ni Miguel, handa na ako. Nag-abot ang mga anino ng gabi sa dining room ng Bella Vista, habang pinupolish ko ang huling silverware. Handang-handa na ang mga mesa na parang sundalo sa formation. Perpekto ang bawat place setting para sa mga bisita bukas. 4 na oras na mula nang umalis ni Miguel. 4 na oras ng steady work na nagpapabusi sa kamay ko habang nag-iisip ang utak ko. Bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Antonio mula sa opisina. Seryoso ang mukha sa paang nagpabigat ng tiyan ko. May nagbago sa 1 oras mula nang huli ko siyang makita. James, kaibigan. May bigat ang boses niya. Kailangan nating mag-usap. Ibinaba ko ang silver serving spoon na pinupolish ko. Anong nangyari? Humugot si Antonio ng upuan sa pinakamalapit na mesa. Inilubog ang malaking katawan na parang may dalang masamang balita. Siya mismo ang nagsabi. Bihirang-bihira umupo si Antonio habang nagtatrabaho. Bumalik ang manugang mo. Napatigil ang kamay ko. Kailan? 1 oras na ang nakalipas. Dumating sa mamahaling kotse. Pumasok na parang pag-aari niya ang lugar. Tumigas ang magulo niyang mukha. Nag-alok ng hindi ko raw matatanggihan. Parang malamig na tubig ang tumama sa akin. Hindi tinanggap ni Miguel ang pagkatalo sa terrace. Siyempre hindi. Ang mga tulad niya
ay hindi tumatanggap ng anumang humahamon sa kontrol nila. Anong kleseng alok? Humilig si Antonio, bumaba ang boses. 5,000 cash para hindi kita payagang magtrabaho bukas. Napaatras ako sa numero. 5,000, higit pa yon sa kinikita ko sa 2 buwan. Pera na makakapagbabago sa nahihirapang restaurant ni Antonio. Ang kaswal na pag-alok ng ganoong halaga ay nagpapakita kung gaano kadesperado na si Miguel. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na hindi ibinebenta ang prinsipyo. Kumislap ang mata ni Antonio. Nagalit, nagsimulang magsalita tungkol sa health inspector, review ng liquor license, kung ilang importanteng tao ang kilala niya sa city government. Bumigat ang dibdib ko. Hindi lang binibili ni Miguel ang kooperasyon ni Antonio. Binabantaan niya ang kabuhayan niya. Ang family business na 20 taon bago na itayo. Antonio, hindi mo kailangan, tumigil ka. Itinaas niya ang magulo niyang kamay. Sa tingin mo ba nakaligtas ako ng 20 taon sa negosyong to sa pagsuko sa mga bully? Nagkamali ang manugang mo. Ipinakita niya kung sino talaga siya. Mas nakakatakot ang tahimik na intensity sa boses ni Antonio kaysa sigaw. Lalaking nagtayo mula sa wala, na nakakaalam ng pagkakaiba ng lakas at kapangyarihan. Ano eksakto ang sinabi niya? Na-obsess ka raw, hindi stable, na mapanganib sa safety ng bisita kapag pinayagan kitang magtrabaho. Nagsimangot si Antonio sa disgusto. Tapos nag-alok ng 1-0. 0-0-0. Parang imigrante akong hindi nakakaunawa ng American values. Lumiwanag ang buong larawan. Hindi lang nahihiya si Miguel sa presensya ko. Totoong natatakot siya sa pwede kong gawin. Sabihin sa mga importanteng bisita niya. Nalalaglag ang kontrol na pinaghirapan niya. Sorry na nadamay ka sa banta niya. Banta. Tumawa si Antonio, pero walang tawa. Subukan niya. May kaibigan din ako. Hindi mayaman, pero tapat. Kaibigan na nakakaunawa ng loyalty. Nagpatuloy ako sa pagpulish ng silverware. Kailangan ko ang galaw para iproseso ang natutunan ko. Mas malalim ang desperasyon ni Miguel kaysa sugatang pride. Tungkol ito sa pangangailangang kontrolin ang bawat aspeto ng mundo niya. Alisin ang anumang variable na pwede maglantad ng insecurity niya. Kaya bukas ano ang mangyayari? Magtratrabaho ka bukas. Tumayo si Antonio. Tapos na ang desisyon. Inaasahan ka ni Giuseppe ng 11. At kung gusto gumawa ng gulo ng manugang mo, matututo siyang ang mga imigrante ay marunong makipaglaban. Kumikinang ang silverware sa ilaw ng dining room. Bawat piraso ay sumasalamin ng baluktot na imahe ng mukha ko. Bukas gamit ko ang paihong kubyertos para ihatid sa mga bisita ni Miguel. Gumagalaw sa perfect event niya na parang multo na hindi niya maalis. Salamat, Antonio, sa lahat. Huwag mo muna akong pasalamatan. May pag-aalala sa mukha niya. Ang mga tulad ng manugang mo, hindi madaling sumuko. Ngayong gabi, marami pa siyang tatawagan, marami pang hihilahin. Bukas ay maaaring hindi mangyari gaya ng inaasahan natin. Tiningnan ko ang dining room sa huling pagkakataon. Perpekto ang pagkakaayos ng upuan. Kumikinang ang baso. Artistikong inayos ang bulaklak. Handa na ang wedding reception ni Sofia para sa mga bisitang hindi kailanman malalaman ang laban na ipinaglaban para lang makapasok dito. Pwede siyang tumawag kung gusto niya, sabi ko. Bukas narito ako kung saan ako nararapat narito. Tumango si Antonio, papunta na sa opisina. Tandaan mo, James, hindi lang para bukas ang laban natin. Para ito sa karapatan nating makasama ang mga anak natin sa parehong mundo. Parang mga anino ng gabi ang bigat ng mga salita niya sa akin. Hindi na tungkol sa kasal to. Tungkol ito sa mas malaki. Dignidad, respeto, karapatang makasama sa mga sandaling pinakamahalaga. Bukas susubukin ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa sarili ko. Lahat ng itinuro ko kay Sofia tungkol sa pagdatayo para sa tama. Matututo si Miguel Thompson na ang ilang ama ay hindi mabibili, matatakot, o mabubura. Tinapos ko ang huling silverware at pinatay ang ilaw ng dining room. Isa pang gabi para maghanda sa pinakamahalagang performance ng buhay ko. 22 oras ng paghihintay ang nagdala sa sandaling ito. Kumikinang ang banquet hall sa ilalim ng crystal chandelier. Bawat ibabaw ay pinakintab ng perpekto. Nagkakaskasda ang puting rosas mula sa matatangkad na centerpiece. Ang mga talulot ay sumasalo sa liwanag ng gabi na parang nakakalat na brilyante. Gumagalaw ako sa gitna ng karangyaan na ito. May dalang silver tray ng champagne flute. Hindi nakikita sa aking itim na vest at bauti. Dumating ang unang mga bisita ng eksaktong 5. Mga tech executive na naka $1,000 suite. Mga venture capitalist na milyon-milyon ang usapan kahit casual lang. Mga city official na pwede magpabago ng pulisya sa isang handshake. Mga tao ni Miguel, ang mga mahahalaga
sa mundo niyang maingat na itinayo. Champagne po. Inalok ko ang tray sa isang magarang ginang na may perlas. Siguro mas mahal pa ang evening gown niya kaysa kita ko sa 6 na buwan. Ang ganda. Ngumiti siya, kinuha ang baso. Talagang marunong mag-host si Miguel. Sa gitna ng karamihan, nakita ko ang head table kung saan nagniningning si Sofia sa wedding dress niya. Radyan kahit may alon ng tensyon sa paligid ng espesyal na araw niya. Katabi niya si Miguel, bumati sa mga bisita ng may sanay na charm. Bagamat paulit-ulit niyang hinintay ang tingin ko sa buong kwarto. Isang matandang lalaki na nakaperpektong tutsedo ang lumapit sa station ko. Magaling ang service, anak. Salamat po. Gusto niyo po ba ng appetizer? Pumili siya ng salmon kanap sa tray ko. May natural grace ka. Bihira na yang ganyan sa mga waiter ngayon. Mas napainit ako sa papuri kaysa dapat. Natural grace. Kung alam niya lang ang mga taon ng pagsasanay na lumikha nito. Ang kakayahang gumalaw sa mataas na lipunan ng tahimik at may kumpiyansa. Matagal na pong nagtatrabaho si James sa amin. Sabi ni Antonio mula sa likod ko. Isa sa pinakamagaling naming staff. Tumango ang matanda ng may paghanga. Kita naman, nawawala na ang totoong service. Narinig sa buong kwarto ang tawa ni Miguel sa joke ng iba. Pero parang pilit, lalong dumadalas ang tingin niya sa akin. Sa bawat pagdama ng mata namin, paehong kalkulasyon ang nakikita ko. Kailan kaya ako puputok? Kailan magiging sobra ang kahihiyan? Lumapit ang isang dalagang nakakahangahang asul na gown. Pwedeng tulungan niyo po ang lola ko sa upuan. Nahihirapan po siya sa walker. Siyempre po. Inilagay ko ang tray at inabutan ang matanda. Maingat siyang ginabayan sa pagitan ng mesa. Ang ngiti niyang puno ng pasasalamat ay nagpaalala sa akin ng mga dating sandali. Noong ang courtesy ay hindi lang propesyon kundi natural na instinct. Ang gentleman niyo, bulong niya. Mabuti ang pagkakapalaki sa inyo ng magulang niyo. Kung alam niya lang na matagal nang wala ang magulang ko. Na lahat ng natutunan ko tungkol sa grace sa ilalim ng pressure ay mula sa mga taon ng pagpe-perform sa mas malalaking audience kaysa rito. Lalong napuno ng mga hinirang na bisita ni Miguel ang dining room. Bawat mukha ay nagdadala ng impluensya, yaman, koneksyon na pwede magpataas o magpabagsak ng career sa isang bulong. Nagsasalita sila sa tono ng mga sanay sa kapangyarihan. Stock options at political appointment na parang usapan lang ng panahon. Nahagip ni Sofia ang mata ko mula sa kabilang dako at nanginisyan ako ng mahina, puno ng pasasalamat, paumanhin, at pagmamalaki. Sa sandaling yon, eksakto siyang katulad ng 5 tanggulang niyang dati. Nang ipilit niyang suotan ko ng korona sa tia party niya, kasi dapat importante rin ang hitsura ng tatay. Lumipat si Miguel sa head table, naghahanda na sa traditional toasts. Mukhang naibalik na niya ang kumpiyansa, napaliligiran ng kapwa niya, ligtas sa teritoryo niya. Ang nervous energy, kahapon ay naging mas mapanganib na ngayon. Ang katiyakan ng taong akala niya, kontrolado niya ang lahat. Nag-refresh ako ng champagne sa buong kwarto. Tinitiyak na handa ang lahat para sa formal na bahagi ng gabi. Mahina at maririkit ang tunog ng mga baso kapag nagsasalpukan. Musika ng selebrasyon at kaligayahan. Sa head table, tumayo si Miguel at hinampas ang baso niya ng silver spoon. Unti-unting tumahimik ang kwarto. Lahat ng atensyon kay Miguel na iginagalang nila sa yaman at impluensya. Mga ginang at ginoo, madaling umabot ang boses niya sa buong kwarto. Pwedeng kunin niyo ang atensyon ko sandali. Lubos na tumahimik habang kinukuha ni Miguel ang atensyon. Nagpatuloy ako sa pag-ikot sa mga mesa. Nagre-refill ng mga basong halos hindi kailangan. Matatag ang kamay kahit lumalakas ang tensyon sa dibdib ko. Salamat sa pagbabahagi ng kahangahangang gabing ito kay Sofia at sa akin. Simula ni Miguel, mainit at kumpiyansa ang tono. Napaliligiran tayo ng pinakamahalagang tao, mga kasamahan na nagtayo ng komunidad na to, mga kaibigan na sumuporta sa paglalakbay natin, pamilyang humubog sa values natin. Kumalat ang palakpakan. Ngumiti si Sofia sa kanya. Nagniningning ang mukha sa bridal joy at champagne. Napatigil ako sa isang sulok na mesa. Nakahanda ang bote ng champagne. Naghihintay matapos ang toast. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Miguel. Nahagip niya ako sa buong kwarto. Ang tagumpay sa buhay ay nanggaling sa pag-unawa sa tamang pwesto mo. Sa pagkilala kung ano talaga ang mahalaga. Ngayong gabi, napaliligiran tayo ng mga tao na kumakatawan sa excellence, achievement, talagang pinakamahusay sa ating lipunan. May malamig na bumaba sa tiyan ko. Biglang lumiko ang toast, mula sa tradisyonal na pagdiriwang tungo sa mas matulis. Kaya mahalaga, patuloy ni Miguel, lumalakas ang gilid ng boses, nakilalanin ang iba't ibang antas ng kontribusyon. Hindi lahat umaabot sa parehong taas. Hindi lahat pantay ang halaga. Ilang bisita ang nagsimulang magkatinginan
ng hindi komportable. Hindi ito ang mainit at nagbibigkis na mensahe ng karaniwang wedding toast. Halimbawa, itinuro ako ni Miguel ng diretso, kaya lahat ng ulo ay humarap sa akin. Si James Collins. Waiter lang. Wala siyang naabot na makabuluhan. Walang naitayo na tumatagal. Lalaking umabot sa rurok noong 20 anyos pa at 40 taon ng pabagsak. Napakabigat ng bote ng champagne sa kamay ko. Namutla si Sofia, namamangha sa gulat. Sa paligid, nagpapalitan ng tingin ang mga bisita. Halatang hindi komportable sa kalupitang nangyayari. Gusto niyang makasali sa selebrasyong ito. Mas lumakas ang boses ni Miguel, pinapakain ng atensyon. Pero ang totoo, may gumagawa at may naghahatid lang. May leader at may sumusunod. May mahalaga at may umiiral lang para gawing mas madali ang buhay ng mga mahalaga. Maingat kong inilagay ang bote ng champagne sa pinakamalapit na mesa. Matatag pa rin ang kamay ko kahit bumibilat ang puso ko sa ribs ko. Miguel, please, tama na. Halos hindi narinig ang boses ni Sofia sa gulat na katahimikan. Pero wala nang pakialam si Miguel. Lasing sa kapangyarihan at sa sariling tagumpay sa harap ng lahat. May mga taong nangangarap lang ng kabuluhan habang buhay, habang may mga talagang nakakamit nito. Ang pagkakaiba ay fundamental, hindi nagbabago, natural selection sa aksyon. Tinapos ko ang pagtali ng bauti ko at pinatamis ang vest. Mga gawi mula sa ibang buhay na kusang sumusunod. Nang nagsalita ako, malinaw na umabot ang boses ko sa buong tahimik na kwarto. May gusto pa po ba ng champagne? Ang simpleng tanong, sinabi ng may perpektong kalmado. Parang nakabali sa momentum ni Miguel. Tinitigan niya ako, siguro inaasahan ng galit, luha, o depensa. Sa halip, nahanap niya ang payahong profesional na courtesy na ibinigay ko sa lahat ng bisita ngayong gabi. Ilan ang tumango nang walang imik. Kinuha ko ulit ang bote at nagpatuloy sa pag-ikot. Parehong graceful efficiency ang galaw ko buong gabi. Bawat pagbuhos ay eksakto. Bawat interaksyon ay magalang at mainit. Nanatiling nakatayo si Miguel. Nakabitin ang toos niya sa hangin. Nakamit na ng mga malupit na salita ang layunin niya. Ipinakita ang dominasyon niya. Ipinamalas ang kapangyarihang mapahiya ng walang parusa. Pero may isang bagay sa aking kalmadong sagot na nag-alis sa kanya ng kasiyahan na inaasahan niya. Isang matandang babae, malapit sa bintana ang nag-ubo. Siguro pwede na tayong kumain. May mga sumang-ayon, nagpapasalamat sa anumang dahilan para makalayo sa hindi komportableng sandali. Pinindot ni Sofia ang napkin sa mata. Sinusubukang panatilihin ang makyup habang pinoproseso ang horror ng nangyari. Huli ko silang nilapitan sa head table. Payahong profesional na asal ang ipinakita ko sa lahat. More champagne po para sa bride at groom. Tumingin sa akin si Sofia na may luhang halos tumulo na. Tatay, sorry talaga. Araw ng kasal mo to, anak. Wala nang iba. Pinanood kami ni Miguel ng makitid ang mata. Marahil na pagtanto na hindi niya ako nabalitulad ng plano. Kung mayroon man, ginawa ng aking kalmado na maliit at petty ang kanyang kalupitan. Puno ng hindi komportableng enerhiya ang kwarto. Nahihiyapan ang mga bisita na ibalik ang festive spirit. Unti-unting nagumpisa ulit ang usapan, pero artipisyal pa rin. Nagpatuloy ako sa service rounds, nag-aalok ng second helpings at naglilinis ng plato ng may payahong tahimik na efficiency. Malapit sa peder, isang binatilyong lalaki sa 20s ang nakaupo. Nag-scroll sa phone, paminsan-minsan tumitingin sa tea sa ibabaw ng bar. Sa Bella Vista ay classic films ang pinapatugtog tuwing event. Touch of old Hollywood glamour ni Antonio na nagpapahiwalay sa venue niya sa mga hotel ballroom. Ang atensyon ng binata ay nasa device at screen kung saan kumikislap ang black and white na imahe sa background ng usapan ng kasal. May nakakuha sa focus niya, kaya mas lumapit siya at mas tinitigan ang telebisyon. Narinig ko ang bigla niyang paghinga. Diyos ko, sabi niya ng malakas para marinig ng kasama niya. Nasa tea siya. Maraming bisita ang tumingin mula sa usapan. Sumunod sa tingin niya sa screen sa ibabaw ng bar. Nakakahawa ang excitement ng binata. Lalong maraming mata ang naagaw. Siya rin yon. Malinaw ang boses niya sa dining room. Ang waiter ngayon, parang bato sa tahimik na tubig ang salitang kumalat sa mga kalapit na mesa. Nagliliparan ang tingin sa pagitan ng tea at sa akin malapit sa dessert station. Sinusubukang unawain ang koneksyon. Isang matandang babae na naka-emerald gown ang sumilip sa salamin niya sa screen, saka sa akin, saka ulit sa screen, nag-iba ang mukha sa pagkilala at paggamangha. Naalala ko yung pelikula. Sabi niya, nanginginig ang boses sa excitement. Kahanga-hanga siya roon. Sobrang presence, sobrang natural. Lalong dumami ang tumitingin ngayon. Naagaw ng lumalaking kaguluhan.
Malinaw ang imahe sa telebisyon, kahit matanda na. Malinaw ang bawat detalye sa maingat na ilaw ng restaurant. Siya talaga yon, kumpirma ng isa pang boses. 30 taon ang nakalipas, pero siya pa rin. Naramdaman ko ang bigat ng bawat tingin sa kwarto na nakatuon sa akin na parang spotlight. Bigla na lang nawala ang maingat kong invisibility buong gabi. Pinalitan ng hindi komportableng exposure na iniiwasan ko ng mga dekada. Nabitiwan ni Miguel ang baso ng tsampag. Tumama sa plato ng matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa biglang katahimikan. Namutla siya, bahagyang nakabuka ang bibig habang tinitingnan ang tea at ako. Mga ginang at Ginoo, sigaw ng binata, nakatayo na sa excitement. May tunay na movie star na naghahatid ng tsampag natin. Parang wildfire ang pagkalat ng revelasyon. Naglabas ng phone ang mga bisita. Naghahanap sa movie database at streaming. Ang mga nakatatanda ay nagkwento ng pagkakakita sa mga pelikula ko noon sa sinehan. Buhay na buhay ang boses sa nostalgia at pagkatuklas. James Collins, basa ng isang babae sa phone niya. 7 major films mula 1,900 at 88 hanggang 1,995. Golden Globe nominee sa Atlantic Crossing. Pinisil ni Sofia ang bibig niya. Namamangha hindi sa kahihiyan kundi sa unti-unting pag-unawa. Nakikita niya ngayon ang mga sakripisyo ng tatay niya sa bagong liwanag. Naiintindihan ang laki ng ibinigay ko para sa kinabukasan niya. Nagpatuloy ako sa paglilinis ng mesa sa harap ko. Hindi nagbago ang galaw ko kahit nasa ilalim ng scrutiny. Ang binata sa telebisyon ay nagsasalita ng may passion, habang ang matandang lalaki sa dining room ay ginagawa lang ang trabaho niya. Bakit hindi mo sinabi? Sigaw ng bisita. Magalang ang tono kaysa nanunukso. Tumingin ako mula sa mga platong inaayos ko. Hinintay ang mata niya nang may parehong tahimik na dignidad buong gabi. Hindi tungkol sa akin ang gabi na to. Ang simpleng sagot ay lalong nagpadalas ng interes ng kwarto. Narito ang isang lalaking dating nag-utos sa malalaking screen. Kinilala at pinuri. Ngayon naghahatid ng tsampag nang hindi humihingi ng atensyon o espesyal na trato. Nakatayo pa rin si Miguel sa head table. Gumuho ang masalimuot niyang plano ng dominasyon sa paligid niya. Ang lalaking hayagan niyang itinuring na walang halaga ay nareveal na may tagumpay na eksakto ang hinahangad niyang uri ni Miguel. Sa buong kwarto, naglabas ng phone ang mga bisita para maghanap ng clips at larawan. Sabik na ikonekta ang kanilang glamorous discovery sa magalang na server na nagbigay impress sa kanila buong gabi. Nagpatuloy ang telebisyon. Walang pakialam sa drama sa ilalim ng liwanag nito. Puno ng excited na bulungan at nakaturo ang kwarto. 7 pelikula mula 1,900 at 88 hanggang 1,995. Golden Globe nomination. Naalala ko siyang nakita sa sinehan noon. Nakakahawa ang excitement. Kumalat sa dining room na parang alon. Inilagay ko ang tray ko sa pinakamalapit na mesa at dahan-dahang kinalag ang apron ko. Ang simpleng galaw ay parang monumental. Parang tinatanggal ang kostume na matagal ko nang suot. Sa ilalim nito, nanatili ang puting kamisa at itim na vest, pero may fundamental na nagbago. Sabi ko, madaling umabot ang boses ko sa biglang tahimik na kwarto. Ako yon sa pelikula. Dating aktor ako. Ang pag-amin ay parang naglabas ng tensyon sa hangin. Humilig ang mga bisita, naakit sa tahimik na kumpiyansa sa tono ko. Pero noong ipinanganak si Sofia, nagpatuloy ko, tinitingnan ang puno ng luha na mukha ng anak ko. Pinili ko ang pamilya. Pinili ko ang pag-ibig kaysa spotlight. Matatag na trabaho kaysa hindi tiyak na fame. At hindi ako kailanman nahiya na maglingkod sa iba. Sa tapat na trabaho na nagbayad sa edukasyon at kinabukasan ng anak ko. Tinulak ni Sofia ang upuan at lumapit sa akin. Nag-ingay ang wedding dress niya sa mga mesa habang dumadaan siya sa crowd. Nagbigay daan ang ibang bisita. Gumawa ng landas sa pagitan namin. Tatay. Naputol ang boses niya sa salita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinawakan ko ang mga kamay niya. Naramdaman ang panginginig sa puting gloves niya. Hindi tayo tinutukoy ng nakaraan, anak. Ang mahalaga, narito ako sa iyo sa pinakamahalagang araw ng buhay mo. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Nag-iwan ng maskara at madilim na guhit. Ibinigay mo lahat para sa akin. Nakuha ko naman lahat, itinama ko. Isang anak na naging kahanga-hangang babae. 28 taon ng panonood sa paglaki mo. Pag-aaral, pagtagumpay. Walang role ang makakapantay doon. Sa paligid namin, lubos ng tahimik ang kwarto. Kahit ang kitchen staff ay lumabas na. Naagaw ng emosyong nagaganap sa dining room. Isang matandang lalaki malapit sa bintana ang unang tumayo. Tunay kang gentleman, sir. Parang naputol ang dam. Tumayo ang iba. Nagsimula ang palakpakan ng mahina
pero lumakas. Hindi nagdagal, nakatayo na ang buong kwarto. Hindi lang sa revelasyon ng dating celebrity, kundi sa pagkilala sa tunay na karakter. Kay Jaime, sigaw ng isa. Sa tunay na ama na pumili ng pamilya, dagdag ng isa pa. Matagal at mainit ang palakpakan. Tiningnan ko ang mga mukhang nakasaksi ng paghamak sa akin, 1 oras lang ang nakalipas. Ngayon ay puro respeto at paghanga na lang. Niyakap ako ni Sofia. Ang wedding veil ay nakabalot sa balikat namin pareho. Proud na proud ako na anak mo ako. Sa head table, nakaupo pa rin si Miguel. Namutla at nakalimutan ang tiyampag sa kamay. Ang lalaking hayagan akong itinuring na walang halaga, ay ngayon nahaharap sa realidad ng ginawa niya. Pinahiya ang isang iginagalang na aktor sa harap ng mga taong matatandaan ito sa loob ng maraming taon. Unti-unting nawala ang palakpakan. Pero lubos nang nagbago ang enerhiya ng kwarto. Lumapit ang mga bisita na may mainit na handshake at tunay na ngiti. Hindi na ako nakikita bilang lingkod kundi kapwa-tao na karapat-dapat igalang. Mark Collins, sabi ng isang dalaga. Nahanap ko lang sa internet ang Atlantic Crossing. Kahanga-hanga ang performance mo. Salamat, simpleng sagot ko. Pero kay Sofia at Miguel ang gabing ito. Ang pagbanggit sa pangalan niya ay parang nagising kay Miguel. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan. Unsure ang galaw. Parang taong natututong lumakad ulit pagkatapos ng matagal na sakit. Nagdama ang mata namin sa buong kwarto. At nakita ko ang hindi ko inasahan. Tunay na kahihiyan. Ang unang bitak sa armor ng kayabangan at kontrol niya. Nagpatuloy ang selebrasyon sa paligid namin. Pero kailangan ko ng sandali palayo sa atensyon. 20 taon ng invisibility ang nagpawalang comfortable sa biglang spotlight kahit mainit ito. Lumakad ako papunta sa bar Aya. Hinintay ang tahimik na sulok kung saan pinapanatili ni Antonio ng mainit na kape para sa staff. Ang pamilyar na ritual ng pagbuhos ng kape ay nagpatatag ng kamay ko. Umakyat ang singaw mula sa tasa. Dala ang mayamang amoy na nagmarka ng hindi mabilang na shift sa Bella Vista. May mga bagay na nananatili kahit magbago ang lahat. Jaime Collins, ikaw na matandang manloloko. Ang boses mula sa likod ko ay puno ng dekada ng pinagsamahan. Humarap ako at nakita si Frank Morgan na may malapad na ngiti. Perpekto pa rin ang silver hair niya kahit gabi na. Frank, ibinaba ko ang kape at niyakap ang matandang kaibigan. Anong ginagawa mo rito? Inimbitahan ako ni Sofia, ilang linggo na ang nakalipas. Sabi niya nagtatrabaho raw ang tatay niya rito. Pero hindi sinabi na ikaw pala ang Jaime Collins. Kumikinang ang mata niya sa kalokohan. Isipin mo, pumasok ako at nakita kitang nagtatago sa likod ng serving tray. Hitsura ni Frank ay eksakto pa rin sa naalala ko. Mamahaling sweet, confident posture. Ang dating ng taong hindi umalis sa industriya na nagbigay kahulugan sa kabataan namin pareho. Hindi ako nagtatago, sabi ko. Nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho. Jaime, alam mo ba ang nangyayari sa mga pelikula mo? Buwan-buwan ang Atlantic Crossing sa Retro Channel. Kulto na. Pinag-aralan ng mga bagong filmmaker ang tekniko mo. Parang surreal ang impormasyon. Habang naghahatid ako ng tiyampag at naglilinis ng mesa, may mga tao pala sa mundo na pinag-aralan ang ginawa ko 30 taon na ang nakalipas. Maganda yon, Frank. Pero seryoso ako. May usap-usapan ng dokumentary tungkol sa mga aktor na nawala sa peak nila. Lagi kang nababanggit. Nakakahawa ang enthusiasm ni Frank. Nagkukwento siya habang ipinipinta ang muling pagkilala at career resurrection. Dito na ang buhay ko ngayon. Mahina kong putol. Kasama ang pamilya, kasama ang trabahong mahalaga. Pinagmasdan ako ni Frank. Marahil nakakita ng hindi niya inasahan. Totoo kang kontento, no? Naghahatid ng mesa gayong pwede kang mag-utos ulit sa entablado. Sa may pinto, nakita ko si Sofia na nakikipag-usap sa mga bisita. Nagniningning ang mukha sa pride at pag-ibig. Nanatili si Miguel sa head table. Pinoproseso pa rin ang mga revelasyon ng gabi. Hindi lang kontento, sabi ko, fulfilled sa paraang hindi ko naranasan noong aktor pa ako. Pero ang opportunity, Jaime, nagbago na ang industriya. Kailangan ang character actor. Ang experience mo, ang natural presence mo. Tumigil si Frank, binasa ang ekspresyon ko. Hindi ka man lang natetempt. Kinuha ko ulit ang kape ko. Hinayaang umabot sa palad ko ang init nito. Hindi nasusukat sa spotlight ang tagumpay, Frank. Nasa pag-ibig ng mga taong mahalaga. Sinundan ni Frank ang tingin ko kay Sofia. Unti-unting nagliwanag ang pag-unawa sa mukha niya. Hindi niya alam, no, kung gaano kalaki ka talaga noon. Alam niyang mahal ko siya. Background noise lang ang iba. Jaime Collins, ang philosopher. Natatawang sabi ni Frank. Pero may respeto ang tono kaysa pangungutya.
Iba ka talaga sa amin. Hindi iba, malinaw lang sa priorities. Tahimik kaming nakatayo. Dalawang matandang kaibigan na pinaghiwalay ng dekada na magkaibang desisyon. Ang landas ni Frank ay patuloy na koneksyon sa industriya. Ang akin ay serving tray at parent-teacher conference. Wala sa dalawa ang mali, pero isa lang ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Standing offer pa rin. Tahimik na sabi ni Frank. Kung gusto mong galugarin ulit ang posibilidad, kilala ko ang mga taong matutuwa talagang makatrabaho ka ulit. Pinahahalagahan ko talaga yon. Pero tapos na ang araw ko ng pag-arte. Tumango si Frank, sa wakas na intindihan na hindi ito huwad na pagpapakumbaba o takot, kundi tunay na kasiyahan sa buhay na itinayo ko. Sa kabilang dako, napansin kong nakatayo na si Miguel ngayon. Iba na ang postura. Nawala ang kayabangan sa balikat niya. Pinalitan ng mas mabigat, bigat ng pagkilala at pagsisisi. Babalik na ako, sabi ko kay Frank. Family obligations. Siyempre, hinawakan ni Frank ang balikat ko. Kung worth anything, tama ang pinili mo. Tingnan mo ang anak mo, para kanyang sinlaki ng buwan. Habang natutunaw si Frank pabalik sa mga bisita, tinapos ko ang kape ko at naghanda para sa susunod. Nagdala ng mga revelasyon ang gabi na hindi ko inasahan. Pero hindi nagbago ang priorities ko. Kaligayahan ni Sofia, kapayapaan ng pamilya, simpleng kasiyahan ng trabahong tapat na natapos. Papunta na si Miguel sa mikropono ngayon. Puno ng determinasyon ang mukha. Papunta si Miguel sa mikropono. Agad na naagaw ang bawat mata sa kwarto. Nawala na ang dating kumpiyansa niya. Pinalitan na maingat na galaw ng taong hindi sanay sa emosyonal na teritoryo. Nanatili ako malapit sa bar. Pinanonood habang naghahanda ang manugang ko na kausapin ang parehong audience na kanyang pinahirapan 1 oras lang ang nakalipas. Hinampas niya ang mikropono. Agad tumahimik ang kwarto. Ang mga bisitang abala sa excited na chika tungkol sa acting career ko, ay ibinaling ang atensyon sa lalaking hayagan akong pinahiya. Curious kung ano ang sasabihin niya ngayon. Mga ginang at ginoo, simula ni Miguel, wala na ang dating autoridad sa boses. Kanina pong gabi, may mga sinabi akong hindi dapat sinabi. Gusto ko sanang humingi ng tawad, lalo na kay James. Lubos ang katahimikan. Kahit ang kitchen staff ay tumigil sa paglilinis para makinig. Mali ako. Lubos akong mali. Nahanap ni Miguel ang mata ko sa buong kwarto. Hindi lang siya waiter. Kahangahangang tatay siya. Taong may tunay na karakter. At isang taong nagbigay ng fame para palakihin ang anak niya ng may pag-ibig at dedikasyon. Nahuli ang boses niya sa mga salita. Nahihirapan ang sanay na businessman sa public vulnerability. Hinuhusgahan ko siya sa mababaw na pamantayan, sa kita at social position. Gayong dapat kinilala ko ang lalim ng karakter niya. Si James Collins ay higit na lalaki kaysa naisip ko. At sorry ako na ngayong gabi ko lang nakita yon. Tumigil si Miguel, nag-ipon ng lakas para sa susunod. James, kung tatanggapin mo, gusto ko sanang magumpisa ulit. Hindi bilang embarrassing father-in-law na itinago ko, kundi bilang minamahal na tatay ni Sofia, tinatanggap at iginagalang sa pamilya namin. Hawak ang hininga ng buong kwarto. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Naghihintay ng sagot ko sa public reversal na to. Lumakad ako papunta sa head table. Matiwasay at kalmado ang mga hakbang. Pinanonood ako ni Sofia na may luha sa mukha. Pinipisil ang dibdib. Salamat, Miguel. Sabi ko, malinaw na umabot ang boses ko sa tahimik na kwarto. Pamilya ang pinakamahalaga. Background noise lang ang iba. Inabot ko ang kamay ko sa kanya. Kinuha niya ito ng 2 kamay. Higit pa sa handshake. Tulay ito sa bangin na nilikha ng dating kalupitan niya. Sorry talaga. Bulong niya ng sapat para marinig ng malalapit na bisita. Natakot ako sa relasyon niyo ni Sofia. Natakot akong maliit ako kapag ikumpara sa'yo. Ginawa mo yon sa sarili mo. Mahina kong sagot. Pero pwede tayong magpatuloy mula rito. Tumayo si Sofia at lumapit sa amin. Umaalon ang wedding dress niya na parang ulap. Niyakap niya kaming pareho. Gumawa ng bilog ng reconciliation na imposible 1 oras lang ang nakalipas. Mahal na mahal ko kayong pareho. Sabi niya sa gitna ng luha ng kaligayahan, hindi ng sakit. Sumabog ang palakpakan sa kwarto. Pero iba na ang pakiramdam nito. Hindi na courteous social obligation, kundi tunay na pagdiriwang ng tunay na resolution. Tumayo ang mga bisita mula sa upuan. Itinaas ang baso sa spontaneous toast. Kay James, sa pamilya, sa tunay na karakter. Lumabas si Antonio mula sa kusina. Puno ng kasiyahan ang magulo niyang mukha. 20 taon ng pagkakaibigan ang nagdala sa sandaling ito ng vindication. At sinabi ng ngiti niya ang lahat ng hindi na kailangang sabihin. Habang nagpapatuloy ang palakpakan, humarap ulit si Miguel sa kwarto.
Dapat tungkol sa pagdiriwang ng pag-ibig, at bagong simula ang gabing ito. Matagal ko masyadong naintindihan na kasama sa pag-ibig ang pagbibigay galang sa mga taong humubog sa babaeng swerte kung mapakasalan. Itinaas niya ang champagne glass. Kay James Collins, aktor, tatay, at ang lalaking nagturo sa asawa ko na ang tunay na tagumpay ay ilagay ang pamilya sa unahan. Umalon ang tuos sa buong kwarto. Nagsalpukan ang baso sa tunay na harmony, hindi na obligasyon. Ang selebrasyong nagsimula bilang pagpapakita ng yaman at status ay naging mas malalim. Pagkilala sa tunay na values at tunay na karakter. Hinawakan ni Sofia ang braso ko habang natatapos ang formal dinner at nagsisimula ang sayawan. Pahintulutan mo akong makipag-father-daughter dance, tatay. Palagi, sagot ko. Habang gumagalaw kami sa dance floor, nakita ko ang reflection ko sa salamin sa dingding. Suot pa rin ang waiter's vest at bauti, pero iba na ang hitsura. Hindi na hired help, kundi eksakto kung sino ako. Isang tatay na ipinagdiriwang ang kaligayahan ng anak niya. Nagsimula ang musika, sumayaw kami ni Sofia, habang ang mga bisita sa kasal ay gumagawa ng bilog sa paligid namin. Ngiting tunay ang ipinakita ni Miguel habang pinanonood. Pinalitan na ng parang pasasalamat ang dating kayabangan. Lumitaw si Frank sa gilid ng crowd. Itinaas ang baso sa tahimik na salute sa lalaking pumili ng pag-ibig kaysa fame. At nakuha pa rin ang dalawa sa huli. Kung gusto niyo ng kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impresyon sa comment. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.